Nag-react ang blogger na si Finest China sa mga akusasyong ibinibintang sa kanya ni Sian Gaza. Nag-ugat ito sa isang blind item ni Sian kung saan paksa nito ang isa umanong medyo sikat na personality na aniyay iniidolo ang PCSO at kunwari raw ay namimigay ng milyon-milyong salapi sa kanyang mga followers, ngunit ay binabayaran lamang ang tao upang magpanggap na kunwari ay nakatanggap ng 1 milyon galing sa kanya. Napukaw ang atensyon ni Finest China sa post na ito ni Sian Gaza dahil sa marami raw ang nagtatag sa kanya dito. Inamin niya na ayaw sana niyang bigyan ng pansin ang post na ito ni Sian dahil anya ay hindi siya ang pinatutungkulan nito sapagkat wala naman siyang ipinamigay na 1 milyon o milyon-milyon. Hindi raw siya ganun kayaman na mamigay ng milyon-milyon. Hanggang 1 milyon lang raw ang kaya niyang ibigay. Dagdag pa niya sa mga netizens ay huwag muna mag-assume at kung sakali mang siya ang tinutukoy ni Sian Gaza ay bahala na ang mga taong maniwala sapagkat nakikita naman nila ang kanyang mga ipinopost. Nakumpirma na si Finest China nga ang pinatutungkulan ni Sian Gaza sa kanyang blind item nang magbahagi ito ng video ni Tito Mars kung saan mapapanood ang pag-uwi ni Finest China sa Pilipinas at sinabi nitong nakapag-book siya sa eroplano na nagkakahalaga ng 900,000 pesos ang presyo ng airfare galing Hawaii papuntang Manila gamit ang United Air at naka-first class siya. Ngunit kung mapapanood raw ang aktwal na video ng kanyang pag-uwi sa Pilipinas ay tila sa Philippine Airlines ito sumakay. Sa kasunod na post ni Sian Gaza, sinabi niyang mayroong isang Pinoy raw na lumapit sa kanya at sinabing kilala raw ang manager ng car dealership sa isang vlog ni Finest China at sinabi raw nitong walang biniling sasakyan ang vlogger kundi ay nag-video lamang raw ito sa loob at nainis pa nga raw ang manager dahil dito. Dagdag pa ni Sian Gaza ay kumpirmado raw ang chismis na ito. Dahil sa sunod-sunod na mga post ni Sian ay naglabas na ng kanyang saloobin si Finest China. Anya ay nagsilabasan raw ang mga chismosa at inggitera. Hinikayat niya pa itong gumawa umano ng libro tungkol sa kanya na lahat raw fake news para sumama na rin ang mga kapwa nila. Dagdag pa niya ay mas lalaki ang sahod niya ngayong buwan dahil sa pagpapatrending ng mga ito sa kanyang pangalan. At dahil raw sa matulungin siyang tao, napatanong siya sa kanyang mga followers kung ano raw ang magagawa niya para kina Sian Gaza at Tito Mars na nabubuhay at kumikita raw sa bashing. Sa huli niyang post, inamin ni Finest China na scripted nga ang kanyang pag-uwi, ngunit kahit na ganoon ay umuwi siya upang makita ang mga nagmamahal sa kanyang mga taga-suporta niya. Buwelta pa nito kay Sian Gaza ay bakit hindi ito makauwi sa bansa. At wala na raw itong makontent dahil sa lagapak ang wedding proposal nito sa kanyang kasintahan kaya sa kanya ito kumakapit.